Yung Rafi na inisip ng Diyos, ang layo sa Rafi na nakikita niyo ngayon. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, ang layo. Sabi mo, may difference yan. Hindi na tayo sumasakto. Tayo kopya. At kapag ka inilapat mo yung kopya doon sa blueprint, sa original na nasa isipan ng Diyos, hindi sakto. Bakit? Medyo tinubuan ng sungay. Yung original walang sungay. Kaya dapat putulin yung sungay. Amen? Medyo sumobra tayo. Amen? Sabi sa kapatid, mga kapatid, sobra ka na, ha? Minsan naman kulang-kulang ka. Sa'yo umayos ka. Parang pakanalo siguro. So, the basic need of man is to, magbalik sa Panginoon. Amen? Magbalik sa Diyos. Ito ating kailangan. Nasa iyo man ang lahat ng bagay, napakalaki man ang sweldo mo dito. Kahit ikaw ay meron ng mga possession sa Pilipinas, may bahay at lupa, may negosyo, lahat na kailangan material nasa iyo na. But without God, we are nothing. What does profit a man if he gains the whole world but suffer for the loss of his soul? So, the basic need of man is again, mga kapatid ko, bumalik at magbalik loob sa Diyos at manangan at magtiwala sa ating Panginoon. Sabi ko, faith. Faith is man's response to God's revelation of Himself. Yan ang isang definition ng pananampalataya. What is faith? Faith is man's response to God's revelation of Himself. God, nabasa ko, and I quote, God does not force us to believe in Him without giving sufficient evidence upon which to base our faith. Hindi nga tayo uubligahin maniwala, magtiwala sa Kanya at sumunod na hindi mo na siya nagbibigay sa atin ng pagbabasihan ng ating pagsunod at ng ating paniniwala at pananampalataya. Sapagkat ang ating pananampalataya ay hindi parang isang tao na may piring sa mata na tatalon sa isang lugar na hindi niya alam kung saan siya babagsak. Ang ating pananampalataya ay may kaniyakan. Amen. May kaniyakan. Amen. Kaya pananampalataya sa dulo niya, yung apat na word sa dulo, taya. Sinong tumataya dito? Ayan. Kaya pananampalataya, palataya. Pag ikay tumaya sa mga kabayong yamado, may talo eh. Sa mga laban ni Pacquiao noon, lagi siyang yamado, ibig sabihin nakakalaman. Kaya maraming tumataya sa kanya at pumupusta kay Pacquiao. Amen? Pero na-disgrasya ni Marquez. May talo kahit sa tingin mo yamado. May talo, walang asiguraduhan. Amen? Pero kapag ka sa Diyos ka tumaya, kapag ka sa Diyos ka nagtiwala, sa Diyos ka pumusisyon at lumagay, tsagun, panalo tayo. Walang katalo-talo. Walang yamado. Kaya ang pananampalataya may katiyakan certain. Hindi parang isang tao may piling sa mata na blindfolded na hindi niya alam kung ano kanyang babagsakan. Alam mo, pag nagtiwala ka sa Diyos, sunod ka sa Kanya, tsagun! Hindi ka makakahamak. Amen? Hindi ka matitihalo, mga kapatid ko. So God reveals Himself to us and continuously revealing Himself. Ang Diyos natin ay Diyos na nagpapakilala. Amen? Ang Diyos natin ay Diyos na nagpapakilala. Kaya sabi ng ating awitin, dapat makilala mo, dapat makilala mo, dapat makilala mo si Yesu Cristo. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Amen. Sabi ko, kilala. Sabi mo, kilala ko si Jesus. Kilala ko si Jesus. Kapatid. Kapatid.
Kilala mo ba si Jesus? Tanongin mo ulit. Kapatid, alam ko, kilala mo si Jesus. Pero, kinikilala mo ba? Iba yung kinikilala. Pag sinabi kinikilala, mga kapatid, parang yan. Lasing ka ba? Nagawala ko. Dumating yung pulis. Iyo, uwi na. Bakit? Sino ka ba? Ako pulis dito. Ay, pati yung pulis na lasing. Ako pulis dito. Oo, kilala kita. Ikaw pulis, pero hindi kita kinikilala. Iyo. Kilala natin lahat si Lord. Pero kinikilala mo ba ang kanyang pagka-Diyos? Ibig sabihin, do we revere Him? Ginagalang ba natin siya? Sinasambat, sinusunod, at pinagtitiwalaan. Yun ang ibig sabihin ng pagkilala. Kinikilala. Mas malalim sa kilala. Kinikilala. Amen? Ang Diyos natin ay Diyos na nagpapakilala. Sapagkat alam ng Panginoon, hindi mo pwedeng sundin at pagtiwalaan ang isang tao hindi mo kilala. Maging sa pag-ibig at pag-asawa, mayroong different stages sa isang relationship para maging matatag at subok na matatag. Sample, ang unang stage sa pag-aasawa ay ang yung tinatawag na acquaintance, yung pagkakilala. Amen? At alam natin mga sistema, may mga lalaking malakas ang loob, kayang-kayang walang tulay at makikipagkilala. May mga lalaki naman medyo mahina loob, kinakailangan ng tulay. Ipakilala mo ako dyan. At pag nagkakilala na, anong susunod na stage? Friendship. Ang pagiging magkaibigan. At sa pagiging magkaibigan, nalalaman ng bawat isa yung kanyang likes and dislikes. Amen? Hanggang magkapalagayan ng loob at papasok yung pangatlong stage, courtship. Pag-diskarte ng lalaki, niligawan yung babae. At pag nagkaibigan at nagkagustuhan, sasagutin ng babae yung lalaking nagtapat sa kanya. At doon sila papasok sa ika-apat na stage. Ang tawag doon ay, magkasintahan. Pag sinabing magkasintahan, hindi pa ganong alam ng buong barangay. May konting sikreto pa yan. Magkasintahan. At kapag kaya ay kanila pong ipinaalam, ang tawag yung engaged na po sila. Ang tawag yan, sila kayo ay magkatipan. Magkatipan. Tipan, parang covenant. Sila po ay engaged na at alam na ng marami na yung babae niya ay sa kanya at yung lalaking ito ay sa babae niya. Kaya wala sino bang lalaki ang pwede ngayong umaliligid sa babae niya. So kapag ito ay magkatipan na engaged na ito. At anong susunod na stage mga kapatid? Pamamanhikan. Hindi pinapanhik, pamamanhikan. Hindi inaakyat bahay. Formal. Napapanig yung mga magulang ng lalaki para hingin yung kamay ng babae sa kanyang mga parientes o sa kanyang mga magulang. At kapag nagkaibig, isiset ang kasalan. At pag nakasal, yung panghuli, pulot gata o honeymoon. Yan ang mga stages. Hindi ka pwedeng tatalon honeymoon agad. Umaati ka mong honeymoon agad. Pag meron kayong nilakawan dyan, yan ang dahilan bakit yung inyong married life mahina. Amen. Kasi mabilis kang nakuha. Easy to get, easy to forget. Amen. Pero kung dumaan niya sa proseso, ganda. Amen. Ganyan din sa relationship kay Lord. Hindi mo pwedeng mahalin si Lord na hindi mo lubusang kilala. Kaya nga ang panalangin ng isang santo ay ganito, yung kanyang panalangin napaka-exik, ginagamit ko rin bilang prayer ko. Lord, help me to know you more, to love you more, and to serve you more. Tatlong stages. Knowing, loving, serving. Hindi ka pwedeng tumalon. Paano mamahalin kung hindi mo lubusang kilala? Amen? Paano ang paglilingkuran yung taong hindi mo lubusang kilala?
Ang Diyos ganyan din. Hindi nga tayo inuubligan na manampalataya at magtiwalang sumunod sa Kanya without Him, mga kapatid ko, na magpakilala muna. Kaya ang ating Diyos ay Diyos na nagpapakilala. Amen? At siya'y nagpakilala sa maraming paraan sa pamamagitan ng creation. Yung mga tao, wala pang prayer meeting na ganito. Wala pang Biblia, no? Pero maraming tao kumikilala na sa Diyos sa pamamagitan ng kalikasan. Ang tawag nila, Bathala. Siya si Bathala. Sino siya? Siya ang lumikha ng lahat ng yan. Through creation, kahit wala pang pastor, wala pang preachers noon, wala pang parini, wala pang Biblia, wala pang simbahan, pero maraming tao na namumuhay doon sa mga remote area ng mga kalabundukan, may kinikilalang Diyos. Hindi pa nga nila matawag na Yahweh o Jesus, wala pa. Pero naniniwala sila, merong supreme being na may likha ng lahat ng ito na hindi kayang gawin ng tao. Ang tawag namin sa kanya, Bathala. Creation. Ano ba, mga kapatid ko? Nagpapakilala ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga karanasan, mga experiences sa buhay. Marami tayong natututunan sa mga karanasan natin. Ano pa? Sa mga kapwa natin tao. Amen? At higit sa lahat, ang sundulan pagpapakilala ng Diyos tungkol sa kanyang sarili ay naganap through His beloved Son, Jesus Christ. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but will have an everlasting life. Yun ang sundulan. Ang Diyos nagkatawang tao. Amen. Palampakan natin ang Panginoon.